dear beloved, Boss Mike Cervera. Kaya nga ho mga kababayan ko, dito kay Attorney Claire Castro, iba mag-isip ito. Hahangaan mo talaga, ha? Hahangaan nyo talaga. Oo. Kaya mga kababayan, oo, wag na wag nyong palalagpasin na hindi panonoorin, ha? Itong si Attorney Claire. Oo, ha? Mga kababayan ko, ito po yung babae, ha? Na abogado na naging tagapagsalita ng Malacanang, na ngayon mga kababayan ko ay hinahamon natin na makapagdebate rito. Oo, ha? Kaso mga kababayan ko, mukhang nanginginig ang mani-mani ni Sara Duterte kung si Attorney Claire Castro ang makakadebate. Nginig ho mga kababayan, ang kerot. Oh. Ha? Nginig na kinig ang kerot ni... okay lang yan kung sabay kami. Manood kayo ron, pwede nyo naman balikan to eh. Nanginginig po ang kerot nino ni Sara Duterte dito kay Yussi Claire. O, i-comment nyo doon. Sabi ni Boss Mike, nanginginig daw si Sara sa'yo. Okay na? Sabihin nyo doon, ano ninyo, i-comment ninyo. Attorney Claire, sabi ni Boss Mike, nanginginig daw ang kerot ni Sara. Kasi, oo, hanggang ngayon, di pa rin kumakasa sa debate. Ewan ko na. Eto na mga kababayan ko, ha? Nako, banatan mo, Attorney Claire. Kaya ang tanong lang natin, may counter narrative, ang sabi mo, DDS. Ang tanong natin. Yan na, counter narrative. Ikaw, Winterhan, mag-like ka na. Ang hina ng kaso nila kay Yussi. Wala! Mahina! Ipatanga lang, ito na. Ano sabi? Ulit. Attorney Claire, banatan mo. Kaya ang tanong lang natin, may counter narrative, ang sabi mo, DDS. Ang tanong natin, yung DDS ba na sinasabi natin, taga-Pilipinas lang? Yan. O baka naman may ibang bansang nakikisawsaw? Correct. Ayan na mga kababayan ko. Ayan na. Di ba? Yan. Taga-Pilipinas lang ba? Ito na nga mga kababayan ko. Sa awitin ni Francis Magalona, talo-talo kapag ka may diskusyon, pero nagkakaisa pag may revolusyon. Pero mga kababayan, nasaan yung pagkakaisa pag may revolusyon? Kung ang grupo ni Duterte, ang kulto ni Duterte ay nakikiayon saan? Sa mga banyaga na ginugulo ang bansang ito at inaagaw yung ating mga teritoryo. Gets nyo? Nagets nyo mga kababayan ko? Yun! Eto tuloy. Para mas lumakas ang mga mensahe laban sa Pangulong. Marami nang na-research nito, Richard. Christian. Si Christian. Ito na. Marami na na-research na to na may ibang bansang nakikialam sa ating politika. Kung matagal na. Noon pa. Basta mga kababayan, may mga interes ang mga taga-ibang bansa sa atin. Lalong-lalo na mga kababayan sa mga teritoryo na pinag-aagawan, tulad na lang mga kababayan ng Malaysia. Nangyari yan nung panahon pa ng tatay ni Apo Bongbong Marcos. Nangyari sa panahon ni Apo Lakay na ginugulo nila ang Mindanao para hindi mapansin yung ginagawa nila na pang-aangkin sa Sabah, Philippines. Ewan ko kung alam niyo yung kwento na yon. Sabah, Philippines, mga kababayan ko, na inangkin ng Malaysia. Ganon. At ngayon, eto na naman. Sa panahon naman ni Digong, mga kababayan ko, ang ginagawa, ginugulo tayo ng mga Chekwa para mag-away-away tayo. Imbis na nagkakaisa laban sa kanila, pumopondo sila sa kulto ni Duterte para po may panggastos, para tayo ay magkagulo-gulo. Kita nyo,
Ganon, kaya lagi ko sinasabi sa inyo, ang makabago na mga makapili sa makabagong panahon na ito, wala pong iba kung hindi ang kulto ni Duterte. Di ba? Yan po yun, napakaliwanag namang unawain. Kaya lang nga, ang mga DDS, hindi nila kayang isipin. Hindi nila kayang palayain, palawigin, palawakin ang isipan para unawaing maigi na sila'y inuuto-uto lang. Ayokong magmura. Okay lang sa aking isipan. Ano? Sa aking isipan, kanina pa, talagang murang-mura na yan. Dahil nga, New Year resolution natin yan, hindi na tayo magmumura tulad nila. Okay lang yan, bahala sila sa buhay nila. Gets nyo? Eto na, tuloy. So, hindi naman yata fair. Kung Pilipino sa Pilipino ang nagkakaroon ng pagdidebate, walang problema yan. Correct. Pero kung may ibang bansa na nakikialam at gumagamit ang pondo para siraan ng gobyerno at ang sirain ng Pangulo, dapat tayo, kapwa natin Pilipino, magtulungan. Yun nga yung sinasabi ko. Mga kababayan, wala pong masama na tayong mga Pilipino nagtatalo-talo kapag ka may diskusyon. Nakuha ninyo? Wala pong problema yon na magtalo-talo tayo pag may diskusyon. Pero tandaan ninyo, sa kanta ng isang sikat kilala na idol natin at idol ko at idol nyo rin siguro, na si Francis Magalona, sabi niya sa kanyang awitin, talo-talo kapag may diskusyon, pero nagkakaisa pag mayroong revolusyon. Pero mali po ang nangyari. Dahil po mga kababayan ko, itong mga Duterte na mga makapili sa bagong panahon, ando doon, niyakag yung mga membro nila, sa kulto nila, sumunod lahat. Diba? Tama! Tuloy. Diba? Hindi yung interest ng ibang bansa ang papalakasin natin. Kaya nga, ang problema, ang pinapalakas ng mga kulto ni Duterte ay yung pong ibang bansa. Yung pong mga taga-ibang bansa na meron pong pansariling interes na nais na makuha sa ating mga teritoryo. Tama po ba yun? Paano mo naman kikilingan at marami ng katanungan sa aking isipan, paano nasisikmura ng mga kulto ni Duterte itong sobra-sobra na pagmamalabis ng kanilang Gino-Diyos na si Digong at si Sara. Sa sobra na halos ibenta na ang ating teritoryo, ang Pilipinas, sa ibang bansa, abay nandiyan pa rin sila pumapanig. Kaya wag na ho kayong sanang masaktan kung kayo ay tawagin naming mga mangmang, tatanga-tanga, mga inutil, siraulo, na katulad ni Sara. Uy, walang mura yun Ayoko na magmura. Ayan, nire-report na naman tayo. Buti na lang, naabutan ko. Alam nyo, pinanggigigilan tayo ng mga DDS. Yung bang mga, kanilang mga iba, malulupit yan. Kaya nga yung Facebook ni Sangkay, nawala . Dahil nire-report nila ng nire-report. Sabi rito ni Aurora, simula nang nakaupo ang Dutae para tayong na virus, masahol pa sa salot. Daig pa yung yung salot na balang. Alam niyo yan? Alam niyo yan? Yung salot na barang. Hindi, iba yung barang basta yun Salot yun yung mga naninira ng pananim. Yung bang grasshopper na napakarami.
Yun, mga kababayan ko. Eto na. Nasaan na yun? Nawala na tuloy yung ating mga mga Our beloved Boss Mike.